Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit, gaputok man ay di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kahit sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki na iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon din ay gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Palagay ko ay nagtataka kayo sa ikinilos ng Panginoong Jesus, no? Ang kanyang naging pagtugon sa babae sa Ebanghelyo. Sapagkat kilala natin si Jesus bilang isang taong mababa ang loob, no? Meek and humble, na? Subalit sa Ebanghelyo, kakaiba ang kanyang kilos, no? Napakasungit, no? Napakasungit. At ano ang pagtrato niya dun sa babaeng lumapit sa kanya na hinihiling lamang na pagalingin ang kanyang anak? Una, dinedma niya. Hindi niya pinapansin. No? Pangalawa, kinausap nga niya, subalit ano ang kanyang sagot? Ako'y isinugo sa bayang Israel. Siya ay hindi kasama sa bayang Israel dahil siya isang Kananeya, isang Hentil. No? Hindi siya kasali. Hindi sila kasama. At ang pinakamatindi pa yung pangatlong sagot niya. Sabi niya, hindi kinukuha ang mga pagkain sa anak para ibigay lamang sa mga tuta. Ikaw kaya ang pagsabihan nung ganun, di ba? Napakatindi. No? So para maunawaan natin ay kailangang lagyan natin sa konteksto, no? Alam niyo mga kapatid, si Jesus ay dito sa ating ebanghelyo, siya kumilos bilang isang ordinaryong Hudyo. Alam niyo, sa kostumbre ng mga Hudyo, sila ay umiiwas makihalubilo, umiiwas na magkaroon ng encounter, umiiwas silang makipag-usap sa mga hintil. Sa mundo ng mga Hudyo, dalawang klase lamang ang tao, Hudyo o hintil. Pag ikay hintil, hindi ka kabilang. You do not belong to the chosen people of God. Sa mga Hudyo, kami lang yun. Kami lang ang kabilang sa chosen people of God. Kayo mga hintil kayo, hindi kayo kasali. Ganun, may ganun silang mindset. Kaya kahit saan sila pumunta, alam kagad nila pag hintil, iniiwasan talaga nila yan. They really avoid the Gentile people. No? At ito pa, meron silang kostumbre ng babae at lalaki ay hindi pwedeng mag-usap, lalo na sa public places. Talagang magkahiwalay iyan. Kahit nga mag-asawa, halimbawa they travel in a group, lahat ng lalaki magkakasama, lahat ng babae magkakasama. They're not allowed to be seen together in public, no? Ganon. Kaya talagang todo iwas ang Panginoon sa babae. Dahil yun ang kostumbre nila. So at least yun yung cultural background para maintindihan natin. Okay. So bakit nga ba ganun ang trato ng ating Panginoon sa babaeng ito? So sabi ko nga kanina, kakaiba, hindi naman ganun si Jesus. Alam niyo kung bakit? Meron siyang intention. Ang plano ni Jesus, He would like to bring out the best in this woman. And He was able to do so. Yung hinahanap niyang katangian, pagiging mababa ang loob, no? Jesus Christ was able to squeeze that, no? To bring out that humility from this woman.
At dahil doon ay pinagkaloob ni Jesus ang hinihiling ng babae na pagalingin ng kanyang anak. Okay? So mga kapatid, sabi nga kanina sa introduction, ano ang number one na katangiang hinahanap ni Jesus sa kanyang mga alagad? Kababaang loob, humility. At sa sinumang nais maglingkod sa Panginoon, kung wala tayong humility, ito yung kailangan nating matutunan, kababaang loob. Kasi without this, it is impossible for us to follow the Lord faithfully. You know why? Kasi kung wala kang humility, of course, you have pride in you, no? You will always question the wisdom of the Lord. No? You will always question the wisdom of God. And you will believe in yourself na you have a better way to do things. That even the ways of God you will question. That's the problem, no? Kapag umiiral sa atin ay pride, kung wala tayong kababaang loob, feeling mo magaling ka eh. Feeling mo palagi kang tama. At maging ang kalooban ng Diyos, you will question. Okay? Subalit sa babaeng ito, iisa lang ang kanyang hangarin, ang dinggin ng Panginoon na pagalingin ng kanyang anak. At handa siyang magpakababa. At yun ang nakita ng Panginoon sa kanya. Another issue na pwede nating pagnilayan sa Ebanghelyo ay discrimination. Palagay ko naman lahat tayo nakakaranas ng discrimination, ano? Maging dito sa bansa natin. Malalam ba ninyo na kami bilang mga diocesan priest, dalawa klase kasi ang pare, no? May religious, may diocesan. Naalala ko na ako'y ma-assign sa isang parokya na sa mahabang panahon, 28 years, they were under the religious. At ako ang unang diocesan na inilagay sa parokyang iyon. At bago ako assign ng bishop doon, I was given a warning, sabi niya, Father Rick, you have to be ready because for sure you will be rejected. Kasi nga ako nga po yung unang diocesan. At true enough, no? Pagdating ko doon, talagang napakalaki ng kanilang prejudice sa mga diocesan. They were looking down on us. They see us as a second-class priest, no? Mababa ang tingin nila sa aming mga diocesan. At ako'y halos palayasin doon sa parokyang yon. For 2 years, talagang pinaparamdam nila sa akin na hindi nila ako gusto, no? Not really because I was bad, but yun nga yung prejudice, no? Yung naunahan ka ba na mali ang tingin sa'yo. So discrimination, palagay ko yun nga, sabi ko nga, lahat tayo nakakaranas niyan eh. Lalo pa pag nag-abroad ka. Kailangan handa ka sa sarili mo na you will experience discrimination. At alam nyo, dito ko gustong banggitin yung bakit kayo yun na lamang ang pagkakaisa ng Filipino, lalo na ngayon, ano, kay Alex Ayala, no? Kasi ito yung time na nakikita ng mga Filipino, this is our time to shine, di ba? This is our time to show to the world that someone big can come out of the Philippines. Kasi nga lalo pa nga ngayon, yung sa panahon natin ngayon na puro na lang kahihiyan ang ating nababalita sa ating bansa dahil nga sa napakatinding pagnanakaw sa ating gobyerno. And here comes Alex giving a new fresh air, a breath of new air, no? Na ngayon ay raising the flag for us Filipinos. A time to be recognized. Kasi sanay na sanay siguro yung mga Filipino, mga OFW sa ibang bansa na always, people look down on them, no? Laging discriminated, unrecognized. At eto ngayon, one of us, one of the Pinoys, raising the flag of the Filipinos to the world, no? So yun ang nakikita ko, isang dahilan why OFWs and Filipinos around the world, wherever Alex goes, they rally behind Alex, no? Kasi it's an occasion for the Filipinos to be recognized.
So yun. So what do we do when we are in the midst of discrimination? No? When we are in the face of discrimination? Well, the gospel will teach us how to react. No? Alam nyo, pag kayo ay nadi-discriminate, it's not about you actually. It is about the ignorance of the other people, of the other person, discriminating you. Kasi usually, discrimination is about ignorance. The person is discriminating you because the person knows nothing about you. No? At meron nga siyang prejudice. It's about his prejudice. So, it's not about you. So, it's useless. Makikipagtarayang ka ba? Halimbawa, yung babae sa Ebanghelyo, no? Siguro kung tayo yung nandun sa ganung posisyon, baka nakipagtarayang ka rin, no? Tinarayan ka ni Jesus, tatarayan mo rin. Wala eh. Mag-aaway lang kayo. Masisira lang yung poise mo, di ba? Di ba, papangit ka lang. Kaya, maybe the best reaction is just move out. No? Just move out of the situation. It's not about you. It's not your problem. That's the problem of the other person. No? So, ganon. So, it's the best way to react. Di mo kinakailangang ilabas din yung kayabangan mo. Although lahat tayo may kayabangan, pero that's not the proper way to act. At lalo pa nga tayo bilang mga Kristiyano, no? We should always bear in mind that we always carry that mark wherever we go. Dapat alam natin, Kristiyano ako, and I should behave like a Christian. No? And a true Christian is not arrogant, not boastful. A Christian should be humble, no? Even in the face of discrimination. You can prove your worth, you can prove how good you are without boasting yourself. No? Lalabas naman yan. No? It's not your problem, it's the problem of that ignorant person discriminating you. Amen? Sa mga kapatid, ang mahalaga, we always bear in mind na the Lord is always watching us, especially in how we deal with people. No? Ang mahalaga, paano tayo kumikilos sa harap ng Panginoon. And the best attitude, the best character that the Lord would like to see in us is humility, kababaang loob. Amen? So tayo na tayo, tahig natin ating pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan